Okay, so punta tayo sa problem number 4. So, for the beam and loads shown below, determine the maximum values of RB, VC, VD, MC, MD, and the absolute maximum moment in the beam. Tapos, dinagdag din ni Sir Perez dyan na assume no reversal of loads. Hindi lang naisulat dyan sa problem. So, ganun ang susundin natin. So here, hanapin muna natin yung maximum RB. So hindi ko pala nalalabelan. Ito si A, ito si B, ito si C, ito si D. Okay? So RB, so dito tayo maglalagay ng influence line with respect sa reaction B. Okay, so yeah, ay magiging 1.0 no? And now we shall find the value of M, which is ang M natin is rise over run lang, so M is equal sa rise natin na 1 all over, ang run natin is 10 plus 16 plus 10 is 36. So store ko yan. Okay, so let's try na ilagay natin si 10 kN dito sa 1.0. So ano yung magiging distance nitong dulo papunta sa 9? Yan ay magiging ano lang naman, overall length natin is 36 minus natin yung length na nandito. Tapos para mahanap natin itong maliit na kulang, so minus 8 minus 7 minus 6 minus 9, 6 meters. Okay, so RB ng 10 kN na distance is equal sa 10 times 1 plus 15 siya. Ay lagay ko na lang na M times 28 plus 15 ulit times 21 plus 12 M times 15 plus 9 times 6, yan ay magiging 131.9167 kilonewtons. Try naman natin si 15 kilonewton yung nandito sa taas. Okay, so ano ngayon yung distance mula dito papunta doon? Okay, so hindi na natin i-include tong 10 kilonewton. Okay, so ang gagawin naman natin ay 36 minus 9 minus 6 minus 7, we will have 14. So 14 yung dito. Okay, so 14 plus 6. So try natin. RB is equal to 15 times 1 plus 15 the 14 plus 9 plus 6 M 29 plus 12 M 23 plus 9 M 14. Yan ngayon ay magiging 38. Wait, what? 38 lang? Oh.
Hmm. Baka may typo ako doon sa una. Ulitin ko na lang. 10 plus 15m times 28. 15m times 21. So, 15. Yup, typo nga ako sa una, sorry. Yan ay 36.9167. Tapos nagiging 38 kapag yung 15 kN nilagay natin dito. So very obviously naman, kapag nilagay natin ito 15 kN dito sa dulo, mas liliit yan kasi 15 pa rin naman yung nasa pinakantaas. Tapos mababawasan ko pa ng isa pang 15. No, so very obvious din na kapag yung 12 na nilagay natin, liliit lalo yan kasi kukunti na nga yung forces na nandito, dalawa na lang. Mas maliit pa yung ilalagay natin sa 1. So I think this would be the correct answer. Okay? So, next tayo. Ito pala ay influence line for RB. Ayan, basa. Ayan. Next is yung shear at C. Drawing natin si shear. Okay, so dito sa ilalim, ang value lang nan is negative A over L. So, A natin is yung distance mula dito sa point C papunta dito sa left support natin. So, that would be 10 over yung L natin na 36. So, gawin ko lang decimal, 5 over 18, negative. Tapos dito naman sa taas ay 26 over 36. 13 over 18. Okay, so let's find M. What is M? Okay, ang M, sige, siguro dito na lang ha. Gawin natin M1. Dito na nga lang. M1 is equal, ito yung M1 ha, yung tinutukoy ko. Which is rise over run, 5 over 18, all over yung run natin na 10 meters. So 1 over 36 yan. Well, dito naman is 13 over 18 all over 26, which is same lang din pala. Yan yung M natin all throughout, okay? Okay, so I would store that as M. Dito ko lang susulat para mahaba yung kasi dito siksik na siksik eh. So ito ay influence line for VC. So, ang VC natin, let's say, for example, si 10 kN muna ilalagay natin dito sa pinakataas, yung 13 over 18. Hindi na makakasama si 10 kN dito sa dulo. Ito pa lang 9 kN ilalagay natin dito. So, bakit hindi kasama si 10 kN? Kasi, ito ay 26 lang, tapos ang overall length nito is 9 plus 6 plus 7 plus 8. 30, sumobra na. Ito kaya kasama si 15. 9 plus 6 plus 7, 22 lang, tapos 26 yung length nito, pasok pa. Itong 10 lang ang hindi natin include. So, let's say, VC is equal, dito yan is equal to 9 times 13 over 18 plus ano pala yung distance mula dito sa dulo papunta dito. So overall length natin is 26 minus 9 minus 6 minus 7 para mahanap yung distance mula dito sa dulo papunta dito sa ano, sa 15 ay sa mga 15 kN. So 26 minus 9 minus 6 minus 7, 4 meters. Okay?
Okay, so meron tayong 12 M times 17. Tama ba? 17 plus tama. 15 15M times 11 plus 15M times 4. Yan ngayon ay magiging 18.4167 kilonewtons. So what if naman ilagay natin dito si 12 sa pinakatuktok. So included na lahat si loads, pero dito si 9 kilonewton magiging negative. Ano? So let's try that. VC is equal to, siguro unahin ko na lang tong 12 kilonewton kasi given na si height nan. So 12 times 13 over 18. Tapos unahin ko na lang siguro yung nandito sa left na 9 minus 9m. Ano yung distance mula dito sa dulo papunta dyan? So over a length ng dito is 10. So 10 minus 9 is 1 meter lang. So 10, ito ay multiply natin sa 1. Okay, negative siya kasi nasa negative side tong triangle na to. Okay, next is itong 15, positive 15m. Tapos ano pala yung distance mula dito papunta dito? So mayroon tayo 26 minus 6 minus 7 minus 8. We will have 5 meters mula dito sa dulo papunta dito. Okay? So we have 15 m. Tapos itong 5 plus 8 plus 7 is 20 plus 15 m times 13 plus 10 m times 5, which will equate sa medyo ano siya, mahaba ang proseso kasi ang daming loads, trial and error talaga. Oops. Ganun ang taas. Dito ang baba. Baka typo ako nung una. Walang M dito. .5556 kilonewtons. So what if naman si 15 ang ilagay natin dito? So mawawala na tong 9 kasi lagpas na yan sa 10 meters. Ito kasi ay 15 na total. Kasi ito kasama naman lahat yan. Okay. So VC is equal sa 15 kilonewton. So 15 times 13 over 18. Ito kasi yun. Tapos minus ko na lang siguro sa 12. Minus 12m times ano yung distance dito mula dito sa dulo pupunta dito. 10 minus 6 lang yan, so 4 meters. Plus natin yung ano pala yung distance mula dito papunta dito. So yan ay 26 minus 8 minus 7. We have 11. Okay, so 19. Okay, so ito 15 m times 19 plus 10 m times 11.
we get 20.4722 kilonewtons. So, yeah, nakita mo naman bumaba na kahit na yung 15 yung nasa pinakataas. Meaning to say, kapag nilagay mo pa ng ganito, mas obvious na liliit pa yan kasi kakunti na lang yun nandito sa positive side. May mas malaki si positive. Kaya ito ang take advantage natin. Pero just in case na mas malaki si negative, yun ang take advantage natin. Kahit negative yung shear natin, okay lang kasi yun naman yung maximum. So, I think this is the answer na. Next tayo for VD. VD dati is nandito. So, sumobra pa nga. Mayaman na, akin yan. So, ngayon, ano ang value dito? So, yan ay negative A over 12, over L. So, ang A natin is distance mula this point D punta dito sa A, which is 26. All over yung total length ng simply supported beam. Yan. Negative 13 over 18. Dito sa taas naman is 10 lang, 10 meters. So, 5 over 18. So, iti-take advantage natin lagi yung pinakamataas na point. No, so, siguro unahin natin dito sa 10 kilonewton yung nakatutok dito. So, hindi kasama si 9 kilonewton kasi 26 lang to. Ang overall length nito ay 9 plus 6 plus 7 plus 8, 30. So, banggura. Okay, so, kita pa ba dito? Po-fold ko na lang siguro. Dito kasi sa point din. So this is the influence line for VD. Okay, so si VD, ilagay natin dito si 10 kilonewton. So yan ay VD is equal to 10. Negative pala yan, ano? So, lagay ko dito negative times 13 over 18. Pwede mo naman ilagay dito yung negative, nasa sa'yo yan. Pero ako nilalagay lang dito sa harapan. So, ngayon, ilalagay natin susunod si 15. Ano pala yung distance mula dito sa 0? Pupunta dito sa 12 kilonewtons. Parang ganito. Ito kasi si 10 nang nasa tuktok, diba? So, ano yung distance dito? So, meron tayong 26. Mula dito, papunta doon. Ito. 26 minus 6 minus 7 minus 8. You have 5. Okay? So, ang M pala nan is, I believe, same lang naman dito. No? Pero sige, compute natin. Yep, 1 over 36 pa rin naman. Okay. So, 10 meron tayo negative 15 times M na ano nga yung kanina, oh no, nabura ko. So 26 minus 6 minus 7 minus 8, 5. So distance mula dito is 5, 6, 7, so 18 meters minus 15 ulit times 11 minus 12 M times 5. We will have 1
negative 20.9722 kilonewtons. Try naman natin na ang ilagay natin is si 15 kilonewton dito sa pinakamataas na point. Okay, so that will be negative 15 times yung height nito, 13 over 18. Tapos siguro unahin ko na tong addition, baka malimutan ko kasi. So ang distance lang naman nito papunta din sa 10 kilonewton, ito papunta doon is 10 minus 8, so 2 lang. So 10 m times 2. Next, ano yung distance mula di support papunta di sa 9 kilonewton? So meron tayong total length na 26 minus 9 minus 6 minus 7, we have 4. Okay, so tapos na tayo this 15, so dito tayo sa isang 15, so that would be minus 15 m times 19 minus 12 m times 13. Tapos itong 9 minus 9m times yung 4, that would be negative 23.5278 kilonewtons. So ako hindi ko na itatry na andito si 15 kasi liliit, kakunti nga yung forces natin dito sa negative, tapos maglalagay pa tayo ng 15 kilonewtons sa positive, which is not ideal. So I think it's safe to say na ito na yung sagot. Okay, pause ko muna. Okay, so next tayo say moment at C. So ito ay AB over L lang naman. So A natin is 10 times 26 all over 10 plus 26. So we will have 65 over 9. Okay. So ano yung M1 natin? Siguro lagay ko na dito. M1 is equal sa rise over run. Rise nito is 65 over 9. All over ang run is 10. So we will have 13 over 18 as our M1. As an M2 natin is 65 over 9 all over 26. 5 over 18. Okay, so siguro mas okay if ilalagay natin yung 12 muna. Kasi mahina naman to eh. Wala si 10. Siguro try natin si 12 kasi lahat ng forces natin included pa. Tapos mamaya try natin itong 15 dito. Tapos try natin yung 15 dito. I think that's a good idea, guys. So try muna natin to. So meron tayong M influence line for MC. So MC is equal sa 12 times 65 over 9. Okay. Siguro gawin kong yung M1 gawin ko na lang X siguro. Oo. So ito si X, ito si Y. Okay. So X is N, Y is N. So 65 over 9. Tapos itong 9 natin, ano ang distance? 1 lang naman yan kasi 10 minus 9. So plus 9x, lagay ko na x, 9x times 1
plus, ano yung distance mula dito papunta doon? That would be 26 minus 8 minus 7 minus 6. 5 meters tayo dito. Ano? 5 plus 8 plus 7. So, ang distance mula dito papunta dito is 5 plus 8 plus 7, which is 20. So, 15y times 20 plus 15y times 13. And lastly, 10y times 5. We have 244.5556 kilonewton meter. Now, let's try if lalagyan natin tong gitnang 15 dito sa point C. Okay? So, nilipad. So, hindi nakasama tong 9 kilonewton kasi 9 plus 6 is 15. Tapos, ang length lang naman ito is 10. So, lagpas na siya. No? Okay, let's try 15 times 65 over 9. Kasi yun agad yung y nya. Simulat ko lang agad. Unahin ko na itong 12. That will be plus. Ang distance nya is 10 minus 6 lang, which is 4. So, 12x times 4. Plus, ito ng 15. 15y. Tapos, ano pala yung distance mula dito pupunta doon? Yan ay 26 minus 8 minus 7. We have 11. Okay? So, ito ay 11 plus 8. So, meron tayong 19. Plus 10y times 11. Okay. We now have 252.7222 kilonewton meters. So, tumaas. Mas okay yung gantong configuration compared sa ganto. Okay, sana kita pala sa video yun. Sorry. Let's try natin ngayon yung 15 kilonewton na isa is nandito. So, MC is equal to 15 times 65 over 9. Nandito si 15 na. So, hindi na rin kasama si 12 kasi 7 plus 6 yan ay 13. So, lagpas na dito. Okay? So, on this plus 15, unahin ko na muna ito isang 15. 15x times 10 minus 7 lang yan. So, 3 meters. Plus yung 10 kilonewtons. 10y times ito ay 26 minus 8 lang naman. We have 18. So, let's see if may improvement pa. Ganyan. So, yan pala is mas humina. Yan. So, the right answer would be this one. Hindi ko na ibabother na testingin tong 10 kN tsaka 9. Masyado na mababa yan, feel ko. So, ayan. Sugatan natin yung moment at D. Baka yung absolute moment, gagawin ko na lang ng part 2 kasi masyado na mahaba yung video natin.
So moment at D tayo. So AB over L lang naman tayo. Ang A natin is 26. 26 times 10. So we will get 65 over 9 pa rin. Okay? Tapos ang M1 natin ay 65 over 9 over 26. We will have 5 over 18. Sa M2, gawin ko tong X ha. Ito yung X. Store ko siya as X. Kasi ito naman ay 65 over 9 all over 10. So 13 over 18. Gawin natin Y. Okay. So anong configuration tatry natin? Siguro try natin yan, yung 15. I think it's a strong candidate. Tapos ilalagay natin to. Tapos ganoon na lang ulit siguro. 12, 15, 15. Oh. Siguro ito muna 12. Kasi alam ko mahina yan. Sige. MD. It is influence line for MD. So, MD. So, equal na yan sa 12 times 65 over 9 times ano yung distance mula dito papunta doon, that would be 26 minus 17, so plus 9x all over times 17. Okay, so dito naman is 10 minus 6, magiging 4 lang, so plus 15y times 4. We will have 132.5 kilonewton meter. So mahina nga yan. Next, let's try itong 15 is nandyan. So 15 times 65 over 9. Tapos unay ko muna siguro yung nasa left side. Meron itong distance mula dito papunta doon na 26 minus 9 minus 6. We have 11. Okay. So 12x, kasi x yung slope nito, M1, 12x plus 11 plus 9, we will have 20 plus 9x times 11. 11 yung distance mula dito papunta doon. Next, we have 15y times 3, kasi 10 minus 7. We now have 235 kilonewton meter. Okay? And I think ito na yung last configuration na gagawin ko. MD is equal to 15 times 65 over 9 plus siguro ito na lang, isa lang naman tong 10. So plus 10y times 2 kasi 10 minus 8. Ngayon, ano yung distance mula dito papunta kay 9 kilonewton? We have 26 minus 9 minus 6 minus 7. We have 4. Okay? So, dito muna tayo sa 15. Trip ko lang. Plus 15x times 4 plus 9 plus 6, which is 19. Plus 12x times 13. Lastly, plus 9
x times 4. We have 255.2778 kilonewton meter. So, ito na yung sagot natin. Yung pinakamataas, syempre. So, yan muna yung sa part 1. Video ulit ako for part 2.